Maghapon ngang brown out dito sa amin, kaya ito, gabi na talaga ako nakapaglinis ng bahay. Tapos kami ng bunsuhan ko sa labas tumambay dahil napakainit nga dito sa loob. Tapos hindi nga din siya natulog maghapon. Siguro mga alas 4 or mag-aalis 5 na ata bago nagkaroon ng kuryente dito sa amin. Kaya ayun, pinatulog ko yung bunsuhan ko at pati nga ako nakatulog. At pagkagising ko, dali-dali na nga ako nagsaing dahil hindi pa nga din kami nakakapaghapunan. Tapos eto, naglinis na nga ako dito sa sala, pati na din dito sa kusina. Nako, ganito talaga dito sa bahay. Akala nyo lang palaging malinis, pero madalas talaga'y makalat. Minsan nga'y luminis na ako ng luminis, wala namang pumupunta dito sa bahay at kung kailan makalat, saka naman magsisidatingan yung mga kapatid ko. Kaya sabi nila, bakit daw sa mga vlog ko ang linis ng bahay, pero kapag pumupunta sila ang kalat. Bakit nga ganun no? Kaya kapag pupunta sila dito, sabi ko mag-chat muna para naman makapaglinis ka agad ako ng bahay. At minsan naman kapag pumupunta sila, naaabutan nila na naglilinis ako. Eh ganun talaga kapag may bata sa bahay, hindi talaga yan maiiwasan. Pasasaan ba kapag nagsipaglakihan na itong mga anak ko, baka wala na ako magawa dito sa bahay. Pero depende pa din yon. Kapag burara, ay talaga naman, kahit anong linis mo, ay wala talaga. Pero tinuturuan ko pa din naman ng mga anak ko para naman kapag napunta sila sa ibang bahay, hindi naman nakakahiya. Dahil kapag napunta sila sa ibang bahay, tapos dudugyot-dugyot, eh isipin talaga na dugyot din sila sa sarili nilang bahay. Sa totoo lang, ito talaga yung pangarap ko dati pa, yung maliit lang ang bahay para madaling linisan. Pero hindi pala, dahil kahit maliit lang, ay nakakapagod pa din talagang linisan. Tapos maya-maya lang ito nga dumating na tong magaling kong asawa dahil galing na naman sa inuman. Sa shop lang naman niya nag-inom, tapos pagdating dito sa bahay, abay uminom na naman. Tapos pag nakakainom, napakakulit, ayaw na lang matutulog, kaya minsan talaga nasusura ako. Naalala ko nga nung bata pa lang ako, nako, takot na takot talaga ako sa mga lasing. Tapos may tiyuhin pa ako maglalasing, takot na takot talaga ako doon at sabi ko nga paglaki ko, hindi ako mag-aasawa ng maglalasing. Tapos ayan, napunta pa ako sa maglalasing. Ano pa bang magagawa ko? Nandyan na yan. Ayan ang gagawin, ay di magtiis. Pero dati talaga sobrang gulo namin dahil madalas talaga pinag-aawayan namin yung pag-iinom. Tapos minsan sinusundo ko pa yan sa inuman. At nung natuto na ako, nako, pinapabayaan ko na. Tapos nitong mga huli, sa labas talaga yan natutulog kapag ang tagal-tagal umuwi. Pero minsan naaawa ako kaya pinapapasok ko din. Pero nung mga nakaraan talaga, napakadalang na lang talaga mag-inom. Aba, napabarkada na naman. May nakakasama na namang mga kainuman. Kaya ayan, napapadalas na naman. O siya, eto nga nakatapos na ako sa paglilinis sa sala. Kaya dito naman ako sa kusina naglinis at hindi pa din talaga ako nakakapaghugas ng mga pinggan at eto nga tambak na tambak tong mga hugasin ko. Ang hirap naman kasi kumilos kapag madilim dahil kapag walang kuryente dito sa amin ako, napakadilim talaga sa loob. Tapos napakabanas pa, buti na nga lang mahangin sa labas kaya ayun, nakatambay kami doon ng anak ko. Ang dami-dami kong hugasin pero hindi pa yan natatapos dahil pagkatapos namin maghapunan, maghuhugas na naman ako. Tapos hindi na nga din ako magluluto ng pang-ulam dahil nakabili na naman ng asawa ko ng luto na, kaya kakain na lang kami kapag naluto na ang kanin. Sabado na bukas pero kailangan ko pa din gumising ng maaga dahil a-attend nga ng intrams ang panganay ko.